kabahay, welcome sa Takoyaki Recap. Ang pelikula natin ngayon ay may pamagat na, Teeth. Nagsimula ang pelikula kay Don na isang tagapagsalita siya sa isang pulong na tinatawag na, The Promise O, na nangangaral ng kalinisan at pagiging birhen, na dapat ibigay mo lang ang iyong sarili sa lalaking birhen din. Kasama niya sa organisasyon ang kanyang dalawang kaibigan, na sina Alicia at Phil. Pinakilala din ng mga kaibigan niya na si Toby na isa ding miyembro. Ang dalawa ay agad na mangha sa isa't isa. Kinabukasan, nagbibisikleta si Don papunta ng paaralan niya. Pagdating niya nilock niya muna ang kanyang bisikleta at inihanda ang sarili sa kanyang mga kaklase sa pagbubuli sa kanya dahil sa kanyang pagkabirhen. Sa pinto ng paaralan nang hihintay ang kanyang mga kaibigan kasama si Toby. Sa klase tinatalakay ng kanyang guro ang bahagi ng mas isilang bahagi ng katawan ng mga lalaki at babae. Ang mga kaklase niya ay nagtataka bakit may sticker ang picture ng tahong ng babae. Sinabihan lang ng guro ang kanyang mga estudyante na pinagbabawal na ipakita ito dahil sa masilan ito. Pagkatapos ng klase ang grupo ay pumunta sa kagubatan para magpahangin sa tabi ng ilog. Sina Don at Toby ay magkukwentuhan tungkol sa pagiging birhen ni Don, ibibigay lang niya ang kanyang sarili sa lalaki kapag kasal na sila. Si Toby naman ay hindi na birhen dahil nakasibak na siya ng isang babae, 1.5 taon na ang nakalipas. Kinagabihan, malalim ang iniisip ni Don, imahinasyon niya na kinakain ni Toby ang kanyang tahong at kinasal na silang dalawa. Hinawakan ni Don ang kanyang tahong para laruin ito ngunit nagising siya sa katotohanan na masama ang kanyang ginagawa at natulog na lang ulit. Kinabukasan, naghihintay sa may ilog si Don at tinawagan si Toby na gusto niyang makita ito. Ilang minuto lang nakarating na rin si Toby, sinabihan niya si Toby na nagdala siya ng swimsuit niya. Natuwa naman si Toby at ang dalawa ay agad tumakbo papunta sa ilog. Pinakita ni Don ang kanyang swimsuit kay Toby at sinabihan si Toby na yan din ang imahinasyon niya pag nakahubad si Toby. Agad na tumalon si Don sa ilog at sumunod naman si Toby. Habang naliligo ang dalawa ay naghalikan, hinawakan ni Toby ang papaya ni Don ngunit sinabihan siya nito na kadalisayan, dahil nga birhen pa ito. Lumangoy papunta sa may kuweba si Don para magpahinga dahil siya ay giniginaw na rin. Nang makita niya ang maliit na butas agad siyang umakyat at tinakpan ang kanyang sarili sa kumot, sumunod naman sa kanya si Toby. Ang dalawa ay nagtitigan at agad na naghalikan, pinigilan ni Don si Toby na halikan ang dibdib niya. At sinabihan niya ito na bumalik na sila sa sasakyan, ngunit si Toby ay pinipilit niya ang kanyang sarili kay Don, hanggang nabagok ang ulo nito at nahilo. Nang makita niya si Don na nahihilo pinilit pa rin niya na ipasok ang talong sa tahong ni Don, nagising naman si Don sa sakit na nararamdaman kaya't napasigaw siya, agad din naman napasigaw si Toby at nakita nito ang kanyang talong na naputol na, dahil sa sakit na nararamdaman napatalon sa ilog si Toby. Ang kanyang talong ay kinagat ng tahong ni Don, si Don naman ay takot sa mga nakita niya at agad itong umuwi. Kinabukasan, dumalo ulit si Don sa organisasyon dahil siya ngayon ang tagapagsalita, ngunit nang kaharap na niya ang mga kabataan, hindi siya makapagsalita ng maayos, siya ay naguguluhan sa nangyari sa kanila ni Toby. Matapos ang pangangaral, ang mga miyembro ay nagsasayaw habang si Don ay umupo lang sa gilid habang nakatingin sa kanila nang biglang dumating si Ryan na may gusto sa kanya. Tinanong niya ito kung may sasakyan siya. Umalis ang dalawa at nagpahatid si Don sa bahay niya. Bago pa man nakababa si Don sa sasakyan, binigyan niya ito ng numero niya at niyaya siya ni Ryan na makipag-date sa kanya. Bumalik si Don sa ilog at nakita ang sasakyan ni Toby na napuno na ng mga dahon. Pinuntahan niya ang kuwebo kung saan siya muntikan ng sibakin ni Toby. Nagulat siya nang nakita ang putol na talong niya ngunit wala si Toby. Pumunta siya sa bundok para hanapin si Toby ngunit bigo siya na makita ito. Sa bahay, nilunod niya sa tubig ang aklat para matanggal ang sticker na nakadikit sa masilan na bahagi ng katawan. Nang nakita niya ang picture ng tahong, nagulat siya dahil first time niya lang makakita nito.
Kaya naman naghanap siya sa internet tungkol sa tahong ng babae. Natuklasan niya ang isang uri ng tahong na may ngipin. Kaya naman agad siyang pumunta sa isang klinika para magpasuri sa kanyang tahong. Pinahiga siya ng doktor at tinanong kung first time niya bang magpatingin sa kanyang tahong, sumagot naman si Don na oo. Sinuri ng doktor ang kanyang tahong at wala namang nakita ang doktor. Sinabihan ni Don ang doktor na parang may kakaiba sa tahong niya, kaya naman pinasok ng doktor ang kanyang kamay sa tahong ni Don para mahawakan sa loob. Ilang minuto lang sa pagpasok ng mga daliri ng doktor ay hindi na niya ito mailabas sa tahong niya, bigla na lang sumigaw ang doktor na kinagat ang kanyang mga daliri. Nang mailabas na niya ang kanyang kamay, naputol ang kanyang 4 na daliri, sumisigaw sa sakit ang doktor at agad na lumabas si Don para umuwi. Nagbibisikleta si Don pauwi nang makita niya ang sasakyan ni Toby na minamaneho ng pulis, kaya naman pumunta siya sa ilog. Nakita niya ang mga pulis na sumisid sa ilog at inahan ang isang bangkay, tiningnan ito ng maiigi ni Don at nakita niya si Toby ay patay na. Nang makauwi na si Don sa bahay niya, nakita niya ang kanyang ina na walang malay sa sahig, kaya naman tumawag siya ng ambulansya. Sa hospital dumating ang kanyang stepfather at pinapauwi siya para magpahinga. Nang nakauwi narinig niya ang kanyang stepbrother ay kasintahan nito na nag-away kaya't pumunta na lang siya sa bahay ni Ryan. Nagulat si Ryan nang dumating si Don sa kanyang garahe. Umamin si Don sa kanya na may napatay siya. Sinabihan niya si Ryan na may ngipin siya sa kanyang tahong. Niyakap lang siya ni Ryan. Pinaligaw ni Ryan si Don sa kanyang banyo. Abala naman siya sa paglagay ng mga kandila sa kanyang kwarto. Nang matapos na maligo si Don, hinanap niya ang kanyang mga damit dahil pupunta siya sa mga kapulisan para isuko ang kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ni Ryan at niyaya niya ito na uminom ng alak. Nakahiga na sa kama si Don habang minamasahe ni Ryan ang kanyang mga melon, niyaya niya ito na magbardagulan ngunit pinaalalahanan niya, nakakagatan siya ng mga ngipin niya. Ngunit hindi natakot si Ryan at sinabihan niya lang si Don na siya ay hero at mananakop. Nagsimula ng magbardagulan ang dalawa ngunit wala naman nangyari kay Ryan. Nalilito si Don dahil buhay pa si Ryan matapos niya pasok ang talong niya sa tahong niya. Natuwa lang si Ryan at pinayabang na siya talaga ang hero niya. Pumunta sa banyo si Don para tingnan ang kanyang katawan kung meron bang nagbago. Agad siya lumabas at nagbihis para pumunta na sa police station ngunit inaakit siya ni Ryan, muling nagtuhugan ang dalawa. Ilang minuto ay may tumawag kay Ryan at pinayabang niya ito sa kanyang kaibigan na nagtuhugan sila ni Don. Nagulat si Don sa ginawa ni Ryan, umamin sa kanya si Ryan na nagpustahan sila ng kaibigan niya na matutuhog siya. Nagalit si Don dahil akala niya na totoo ang mga pinapakita ni Ryan na kabutihan sa kanya. Dahil sa galit ni Don, kinagat ng tahong niya ang talong ni Ryan kaya naman napasigaw si Ryan at nakita ang kanyang tahong na naputol. Umalis si Don sa inis nito sa ginawa ni Ryan habang si Ryan ay namimilipit sa sakit sa kanyang talong. Bumalik si Don sa hospital at niyakap ang ina dahil malubhan na ang sakit nito. Nakita ni Don ang kanyang stepfather na may sugat sa leeg, inamin nito na kinagat siya ng aso ng kanyang anak na lalaki, nagalit naman si Don at umuwi ito ng bahay para kausapin ang kanyang stepbrother. Pagka-uwi niya agad siyang nagbihis at naglagay ng makeup dahil alam niyang may gusto sa kanya ang kanyang stepbrother. Pumunta siya sa kwarto nito at niyaya na magsibakan, nalilito naman ang kanyang stepbrother sa ginagawa niya. Pinakita ni Don ang kanyang tahong, agad naman pinasok ng kanyang stepbrother ang talong niya. Tinitigan niya si Don nang biglang kinagat ang kanyang talong, napasigaw siya sa sakit, agad naman tumayo si Don at tumayo sa gilid ng kwarti ng kanyang stepbrother. Hinanap naman ng kanyang stepbrother ang kalahati ng kanyang talong, nang nakita niya ito na nahulog sa tahong ni Don, nakalabas ang kanyang aso at kinain ang talong niya. Lumabas ng bahay si Don habang sakay sa kanyang bisikleta, hindi pa man siya nakakalayo ay pumutok ang gulong nito. Pumara siya ng mga sasakyan para makalibre papantang hospital,
Huminto ang isang matanda at pinasakay siya. Madilim na nang makarating sila sa gasolinahan, lalabas na sana siya ngunit nilock ng matanda ang pinto niya. Nakatingin ito sa kanya na niyaya siya na magsibakan ngunit hindi pumayag si Don. Pinilit siya ng matanda at hindi pa rin binubuksan ang pinto niya kaya naman tiningnan ito ng masama ni Don. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Salamat po sa panonood, huwag kalimotang mag-like at subscribe para sa susunod na pelikula.